Ito na ang boksingerong Pinoy na bagong aabangan, future world champion ng Pilipinas. Tingnan nyo mga idol yung galawan ng Pinoy na ito. Talagang pag tinamaan, bagsak. Ayun, sa pool. Sa pool, kanan po ang tumama. I-replay natin mga idol. Ayun oh, kanan. Talagang hindi na makakatayo ang kalaban. Hininto na ng referee mga idol. Ito pang isa mga idol, no? Matindi talaga yung endurance ng ating kababayan. Masipag kung bumoto mga idol. Walang magawa yung kalaban na ito. Ito talaga yung hinahanap ng mga Pinoy boxing fans, ang ating future world champion. Ito nga pala ang pambato natin na si Herlan Gomez mga idol. May edad na 25 at lumalaban sa super bantamweight. At ang makakalaban dito ng Pinoy, ayan po yung naka red gloves, ay si Kalolo Amir. Isang undefeated fighter mga idol, orthodox at may edad na 25 mga idol. Taga Tanzanian po yan mga idol, no? So naganap po itong laban ito nitong kasalukuyang taon ng Mayo 24 mga idol. Talagang latest fight din ng 2025 ating panoorin. Future superstar na si Herlan Gomez. At may kartada po dito si Herlan Gomez na 14 wins, 2 losses with 10 knockouts. So mataas po yung percentage ng kanyang knockout rate, 71.43 mga idol. So kung makikita mga idol, nakakalamang ng height ang ating kababayan. Naka white gloves si Herlan Gomez mga idol, at naka red gloves naman ang kanyang kalaban na Tanzanian fighter na si Kalolo Amir. So ayos ba tayo dyan mga idol? So kung nagustuhan mo itong video na ito, no, paki-like, dahil malaking pasasalamat na po yun sa aking munting channel mga idol, no. So tingin nyo mga idol, sa ipapakita niya sa laban na ito, tingnan natin kung karapat dapat nga nating abangan itong Pinoy na ito sa kanyang karera sa mundo ng boxing mga idol. Parehas po silang orthodox fighter at nakakalamang po sa ating kabayan na si Gomez sa kanyang knockout rate, dahil sa kanyang 14 wins ay 10 knockouts po ang naitala ng ating kababayan. Samantalang kang si Kalolo Amir, 13 wins, walang talo at 6 doon ay knockout. Ayan, tingnan natin. Ayun, napa-atras doon si Kalolo mga idol. Okay. Pinipressure dito ni Gomez ang kalaban niyang si Kalolo mga idol. Sa mga di nakakaalam mga idol, itong si Herlan Gomez ay taga Bacolod City, Negros Occidental mga idol, no. So shout out sa mga taga Bacolod City diyan, no. Ito na po yung inyong pambato, ang ating pambato na talagang bibigyan tayo ng pag-asa, no, na maging world champion ng boksingerong ito mga idol. So dito na tayo mga idol sa round 2 ng kanilang bakbakan mga idol, no. Wala pa pong bumabagsak sa kanilang dalawa at talagang iniingatan nila yung mga kartada nila mga idol, no. Ayun, ang ganda ng palitan dito sa round 2 mga idol. Bodega ang target ng Pinoy na si Gomez mga idol. Hapa Bongo, na usisahau tu hii system yote imesukwa maridadi na kisasa. Pagpasensya nyo na mga idol nung medyo maingay po tayo sa ating pagbo-voice over mga idol, dahil kailangan po ito mga idol, no. Kahit isang like lang mga idol, masaya na po si John Boxing TV mga idol, no? At suportahan din natin ang mga Pinoy boxer na lumalaban sa ibang bansa upang sa ating karangalan ng bansang Pilipinas mga idol. Pansin ko mga idol, hirap yung Tanzanian fighter na makapasok sa depensa ng ating kababayan na si Gomez mga idol, no. Ang haba ng galamay ng ating kababayan, yan po yung advantage ng ating kababayan na si Gomez mga idol. Sa video na ito mga idol, ay kailangan ko yung komento nyo mga idol sa ibaba. So comment ka lang dyan at aking re-replyan mga idol. Pag-usapan natin yung laban na ito. At
kung may pag-asa nga bang maging world champion itong si Herlan Gomez, mga idol. Paki-like and share, mga idol. Maraming salamat. Amekuwa na mwendelezo mzuri sana, amecheza na mabondia mbalimbali kutoka nje ya nchi. So pumunta naman tayo dito sa round number 3, mga idol. Hanggang ngayon, sa kasalukuyan ay wala pa ring bumabagsak sa kanilang dalawa, mga idol. Talagang maingat po yung dalawang boksingerong ito. Siyempre hindi rin kailangan basta-bastahin ang kalaban niya, mga idol, no? Dahil ito nga ay walang talo at iniingatan niya yung kartada niya, mga idol. Ayun, nakatama ng kanan ng ating kababayan. 1-2 combination ulit, mga idol. Ayun, malakas na left hook, mga idol, galing sa ating kababayan. Naalog dito ang utak ni Amir Kalolo, mga idol. Kitu ambacho kinafanya hata akipiga jabu yake mara nyingine huyu Filipino inakuwa inaishia hewani. Wag lang talaga tayong madaya dito sa laban na ito, mga idol, dahil baluarte po ito ng kalaban, mga idol, no? So ibig sabihin yung mga judges ay kakampi ng kalaban, mga idol. Maging ang referee, mga idol, no, ay kababayan po ito. So kailangan ay knockout po dito ni kabayan ang kalaban niya, mga idol. Malaking bagay kasi, mga idol, kapag knockout win yung ginawa ng Pinoy kaysa sa decision, mga idol. Talagang tagilid po dito yung ating kababayan, mga idol, no? So pag di niya to na pabagsak, na kahit lamang siya sa puntos, pwedeng mangyari po ito, mga idol, no? Pwedeng matalo ang ating kababayan laban dito kay Kalolo Amir, mga idol. Pero wag tayong mawala ng pag-asa dahil isang knockout artist po ang ating kababayan, mga idol. So magtungo naman tayo dito sa round number 4, mga idol, at maraming salamat sa Mafia Boxing Promotion. Ito po yung nag-organisa ng laban nila, mga idol. So dito sa round 4, mga idol, ay agresibo dito na umaatake ang ating kababayan. Pa-jab-jab, mga idol, at bumabato ng mga solid na mga kamao na pwedeng magpabagsak sa kalaban niyang Tanzanian fighter na si Kalolo Amir. Pero gumaganti rin po rito ang kalaban, mga idol. Ayun, idol, nakita nyo yun? Kaliwa yung tumama sa mukha ng kalaban, mga idol. Bodega, ayan. Bumabato na po ng kumukonekta na po yung mga kamao ng ating kababayan. Ayun, nakatama naman dito yung kalaban, mga idol. Pero binaliwala lang po ito ng ating kababayan, mga idol. Talagang matibay ang pangapangahan ni kabayan. Talagang maganda rin dito yung kondisyon, mga idol, ng ating kababayan, no? Round 4 na, maganda pa rin. Halos hindi pa rin napapagod si kabayan, mga idol. Bumabato pa rin ng mga malalakas na kombinasyon na talagang napapaatras din ng kalaban, mga idol. Advantage talaga ng Pinoy ay yung matangkad siya at mahaba yung galamay. Dito sa round 5, mga idol, medyo nangaasar pa rito ang kalaban, mga idol. Pangiting-ngiti pa si Kalolo, mga idol. Ito yung maganda, mga idol, no? Yung sinasamahan nyo kung panoorin ang kababayan natin na lumalaban sa ibang bansa para sa karangalan ng ating bansang Pilipinas, mga idol, no? Malaking bagay na masaksihan natin ang ating kababayan na lumalaban para sa ating karangalan, mga idol. Leila, nilikuambia kwamba maandalizi yakikutana na nafasi inatokea neno bahati, na ndio boxing promotion iliwapeleka baadhi ya mabondia nchini Afrika Kusini. So dito na tayo sa round number 6 na, mga idol, no? Meron pa tayong 4 rounds left. Hanggang ngayon wala pa rin bumabagsak sa dalawang boksingerong ito. Talagang matibay din po yung dalawang boksingero at palakpakan natin dahil hindi biro yung mga ginagawa ng mga boksingerong ito. Training pa lang, mga idol, hindi talaga biro yung ginagawa nila.
Kung napanood nyo yun mga idol, yung training ni Weljon Mindoro mga idol, talagang masasabi kong napakahirap mga idol, dahil alam nyo po yung ulo niya nilalagyan niya ng barbell para maging matibay yung pangapangahan niya at yung stamina niya mga idol, no? Matibay yung panga, kahit anong suntok kayang hindi basta-basta mapapabagsak mga idol. Nilipenda ile support ambayo tulipata kutoka kwa Baraka Majigoro, tulikuwa naye kuanzia sehemu zote gym na sehemu mbalimbali katika kutupa na kama unavyoshuhudia hapo mtazamaji, Wasafi Team wakiendelea kufanikisha kile ambacho amekipata, kwa gani aweze kupitisha ngumi na yeye aweze kuscore, peleka ile uki fulani hivi pia tena uki ile. So dito ay round number 7 na mga idol. Talagang malakas pa rin yung mga stamina nito mga idol, talagang nag-training at maganda yung kondisyon nila mga idol. Sa tingin nyo mga idol, sa laban na ito round number 7 na, di ba mga idol, sino kaya ang nakakalamang na sa score nila mga idol? Paki-comment at ating babasahin at re-replyan ko yan mga idol. Comment mo lang dyan kung lamang ba si kabayan na si Herlan Gomez o yung kalaban niyang Tanzanian fighter na si Kalolo Amir mga idol. Salamat po. Yani anacheza ngumi mbili, anacheza ngumi tatu, anatoka ngumi mbili tatu, anatoka. Jabu ndio inatumika sana, kwa sababu jabu wanasema ndio inatumika kumdanganya mtu. Ukipiga jabu unamdanganya na unamtisha. Ang ating kababayan na si Herlan Gomez mga idol ay may edad na 25 years old. Sa tingin nyo mga idol, mga ilang taon kaya magiging world champion itong ating kababayan na si Herlan Gomez? Paki-comment po mga idol, no? So dito mga idol, magtungo na tayo sa round number 8. Jabu zinaendelea kutembea kama kawaida. Ito na mga idol, binibigay na ng todo ng ating kababayan. Amefungua website yake ya www.mafia.promotion. Ayun, nakatama dito ng bodega ang ating kababayan mga idol, no? 2 beses sa bodega mga idol. Pero hahanga ka rin talaga dito sa Tanzanian fighter mga idol. Napakatibay na kahit na nakakatanggap siya ng solid na suntok galing sa Pinoy, talagang nakatayo pa rin sa harapan mo mga idol na nakikipagsabayan. Talagang masipag din talagang sumuntok ang ating kababayan. Bumitaw ng mga kombinasyon kaysa rito sa kalaban niyang Tanzanian fighter na puro depensa lang mga idol ang ginagawa niya rito. Nakatama ron ng ating kababayan. Talagang niraratratan dito ng ating kababayan yung kalaban mga idol. Talagang gusto nang tapusin itong Tanzanian fighter na ito. Talagang malaking pag-asa rin na maging world champion itong ating kababayan na si Herlan Gomez. Malaking tsansa dahil lahat ng kalaban niya 10 rito ay knockout, sa 14 na panalo mga idol. So magtungo na tayo mga idol dito sa round number 9. Inuulit ko mga idol, kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nakakapag-like, i-like mo na yan at lubos akong magpapasalamat sa inyo mga idol. Malaking karangalan na po yan. At kung gusto mo naman i-subscribe, subscribe mo na rin para lagi kang updated sa mga gantong bakbakan sa mundo ng boxing mga idol, no? Hata ikiwa ni right, ikiwa ni left hook, ikiwa ni hapa kati ya kidevu, ina madhara makubwa, kwa sababu kichwa, umeme wanasema wa mwili wa binadamu upo kichwani. Kwa hiyo mtu kama atapiga jabu yake kwa power zaidi, kwa nguvu zaidi, lazima kwanza ikifika unahisi kama kuna shoti kidogo, yani unahisi kama network zinakata. Philippines ya kujiandaa vizuri kwa, yani kujiandaa vizuri kwake ndio kumemfanya mpaka hajateteleka, amekuwa fiti na hajaanguka. Lakini kama angekuwa leo hanggang ngayon mga idol ay talagang wala pa rin bumabagsak sa dalawang boksingerong ito. Napakatibay. At hindi rin natin mga idol masisisi na napakatibay din ng kalaban niya mga idol, no? At
Siyempre, hindi pwedeng bumagsak itong kalaban niya daw dahil ito ay baluarte niya po ito mga idol. So ibig sabihin kapag baluarte malaking chance siyang manalo kapag hindi ito bumagsak mga idol. Pero ganun pa man ay ginagawa na po ng lahat ng makakaya ng ating kababayan ang laban na ito mga idol. At ating i-appreciate ang ginagawa ng Pinoy na ito mga idol, no? At kung medyo naiingayan kayo mga idol sa ginagawa kong voice over mga idol, pwede nyo naman i-skip at lumipat, no? Kailangan po talaga mga idol mag voice over sa mga ganitong content mga idol. At dito na nga po tayo sa last round, round 10 na mga idol. Hanggang ngayon ay wala pa rin bumabagsak. Tingnan natin dito sa round 10 kung may babagsak ba sa kanilang dalawa mga idol na talagang gustong mangyari ng mga boxing fans natin mga idol, no? At kayo rin na nanonood, gusto nyong makita na ma-knockout nito ng Pinoy ang Tanzanian fighter. Talagang binibigay na po ng todo. Maraming kombinasyon na po ang ginagawa dito ng Pinoy na si Herlan Gomez mga idol. Talagang napakatindi ng training ng ginagawa niya para sa laban na ito mga idol. Binibigay ang todo mga idol, na papaatras yung kalaban niya mga idol dito sa round 10. Ayun, last round na mga idol ay talagang kailangan niyang pabagsakin ito dahil baluarte po ito ng kalaban. Inuulit ko palagi, baluarte ay kailangan pabagsakin ng kalaban dahil pwedeng madaya po sa desisyon ng ating kababayan na si Herlan Gomez mga idol. Katumia akili ya kaka Ikagadi akurudisha. Kwa hiyo inabidi afanye hivyo ili mechi ishe, inabidi afanye hivyo. Kalolo Hii ni raundi ya mwisho knockout ya mama msimu wa 4. Yes. So nakakailang puntos po dito yung Pinoy mga idol. Talagang napapaatras yung kalaban dito mga idol. Tingin nyo mga idol, lamang ba dito ang ating kababayan na si Herlan Gomez mga idol? Talagang tignan natin ang scorecard ng mga hurado dahil ang mga hurado po ay kakampi sa kalaban ng mga idol. At lubos po ako nagpapasalamat dahil hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin sa video na ito mga idol. Salamat po at pagpalain po kayo mga idol. At isang mapagpalayang araw po sa inyo mga idol, na talagang lubos kong pasasalamat sa inyo mga idol. Ayun, medyo nakatama po dito yung kalaban mga idol. Talagang very supportive din talaga yung mga kababayan ng kalaban mga idol, no? Ang ganda ng mga pinapakita ng dalawang boksingero mga idol. Medyo ayan, tapos na po ang laban mga idol dito sa round 10. Sino kaya ang mananalo? Sa tingin nyo mga idol, nakabawi nga ba ang kalaban mga idol sa ating kababayan? So pakinggan natin mga idol yung scorecard ng mga hurado mga idol. Scored 97 to 93. Judge number 2 scored 98 to 92. Judge number 3 scored 99 to 91. Hence, this is a unanimous decision, and your winner from the red corner. Ayun mga idol, natalo po ang ating kababayan. Tingin nyo mga idol, no? 98 to 91. Ang layo naman ng scorecard nila. Samantalang patakbo-takbo lang ang kalaban mga idol. Grabe po. Pagka hindi mo talaga baluarte, talagang kailangan pabagsakin mo talaga pagka dayo ka sa isang bansa mga idol. Yun lamang po. Ganun pa man mga idol, hindi pa rin naman natatapos yung karera ng ating kababayan at may pag-asa pa po ito sa world title shot